Hello, madlang people, mabuhay, and welcome to my vlog. So yun na nga, nakatatlong araw na po tayo mula ng nakalagay na sa guidelines ni SSS na pwede na tayo mag-file ng Calamity Loan Assistance Program. So, nag-start yun ng August 15, so 16, 17. So, nakatatlong araw na po tayo kasi nga today, nang ginawa ko itong video ay August 17, 2023. So, nakapag-file na ba ang lahat? Kasi kung tatlong araw nang nagdaan, kung ikaw ay qualified for CLAP, I'm sure nung August 15 pa lang, nakapag-click ka na, nakapag-file ka na kasi online lang naman ito. Huhulaan ko, hindi ka nakapag-file. Bakit? Ang dahilan po niyan dahil unemployed ka or wala kang trabaho. Nababanggit ko po parati sa aking video na kung ikaw po ay dating SS member at gusto mo mag-avail ng mga benefits ng SSS, dapat po kung unemployed na, pilitin pa ring maging voluntary member. Ang pagiging voluntary member po ay kusa po yan or kayo po mismo ang magdi-decide sa sarili niyan. Magko-comply po kayo depende sa kapasidad nyo kung magkano lang ang kaya nyo kada buwan. So I suggest kahit 560 po kada buwan, maghulog po kayo ng inyong SSS contribution. 560 po ang pinakamababa bilang isang voluntary member. Gagawin nyo po yan. Okay? Pag ginawa nyo po yan for sabihin na natin tuloy-tuloy nyo yan 560, pilitin nyo makapag 560 kayo hulog kada buwan. Alam naman natin ang Pilipinas halos naman kada taon buhat ng nagkaroon ng climate change lagi na lang tayong binabagyo no at nagde-declare ng state of calamity. Kung ang lugar nyo man halimbawa ay dinaanan ng bagyo at nag-declare ng state of calamity, ma-enjoy mo ang benefits ni SSS sa CLAP na makapag-avail ka ng calamity loan. Kaya ka hindi ka ngayon nakapag-avail kasi unemployed kayo or wala kayong trabaho tapos hindi kayo nag-voluntary member. So ulitin ko po, pag nawalan po ng trabaho, pilitin po mag-voluntary member. 560 lang po ang pinakamababa. Depende na lang po sa inyo yun kung gusto nyo pang taasan ang inyong contribution. Hindi lang 560 or gawin nyo pang 1,000 plus ganoon. Depende ngayon sa kakayahan ninyo. Kasi buwan-buwan nyo po yung obligasyon na maghuhulog po kay SSS. Pangalawang reason kung bakit hindi ka nakapag-file ngayon, huhulaan ko na naman, baka kaka-end of contract mo lang. Ibig sabihin na walan ka ng trabaho last month o di kaya nag-resign ka sa trabaho nyo kaya natigil yung paghuhulog mo. So ulitin ko ulit, ganun ulit ang gagawin, mag-voluntary member para tuloy-tuloy yung hulog nyo po kay SSS para kung sakaling may mangyari sa atin, halimbawa tulad ngayon may CLAP, makapag-file kung nagkasakit, makapag-file ng sickness, ganoon. Kung hindi lang naman sa sickness at mga calamity loan to kung kayo na po ay nakabuo na ng 6 months na hulog na straight prior ito straight na hulog na 6 na buwan tapos ikaw na po ay lampas na sa 36 months ang contribution mo kay SSS, pwede ka mag-salary loan kung nagigipit ka o kailangan mo ng budget. Hindi lang naman for club purposes to or sickness purposes to Pangatlong reason kung bakit di ka nakapag-avail ngayon ng club, address, 'di ba? Problema nyo yung address. So, ulitin ko po, bakit ngayon lang?
Bakit ngayon lang nyo nalaman na ang mga address nyo ay iba-iba, or ang address nyo ay wala ka palang home address, wala kang mailing address. Yan, tagal-tagal muna sigurong SS member. Check din pag may time. Okay? Ulit-ulit po, lagi kong sinasabi sa aking mga video, sa aking mga vlog dito sa YouTube channel na yakapin na natin ang modern technology. Ang SSS po ay gumagawa ng kaparaanan para mapadali na lang natin ang ating buhay-buhay. So ngayon po ay naka-online na po ang SSS. So yakapin na natin. Kaya ang solusyon po sa lahat, ang solusyon, kung ikaw naman ay alam mo na SSS member ka, gumawa ka ng SSS online account. Gumawa ka, napakadali lang gumawa ng SSS online account. Nakagawa ka nga ng mga ibang social media account mo eh. Nakagawa ka nga ng Facebook, ng Twitter, ng Instagram, at kung ano-ano pang social media, updated ka. Yun pa bang SSS online account hindi mo magawa? So gumawa ka po noon. Ngayon, pag nakagawa ka ng SSS online account, machi-check mo na ang SS records mo kung tugma ba ang home address mo at mailing address. Ikaw ba ay naka-permanent na ang SS number mo? Hindi ba naka-temporary number ka lang? O kung ikaw naman ay married na, nakapag-change status ka na ba? Nabago mo na ba yung apelyido mo? Nakapag-submit ka na ba ng mga ganoong requirements sa SSS? Ganoon po yun. Kaya importante po ngayon ang meron kang SS online account para ma-verify nyo po yung SS records nyo. So balikan ko lang doon sa mga nahirapan sa di makapag-avail ngayon gawa ng kanilang home address at mailing address. Ganito lang po yun. Kung ang mailing address at home address nyo ay hindi match, pupunta lang po kayo niyan sa SS branch sa lugar po ninyo. Mag-file po kayo ng SSS E4, update po kayo ng home at mailing address nyo. Dapat magkapareho. Yamang nandyan ka na rin lang din sa branch, i-update mo na lahat. Tulad ng paglagyan mo na ng latest mong cellphone number, lagyan mo na ng panibago mong email address kung ang email address mo na hindi mo na mabubuksan, gawa ng hindi mo na tanda ang password, lahat na kung nandyan ka na rin lang. Pero bago po yan, dapat sundin nyo po yung coding scheme ng SSS. Diba, may coding scheme po yan ng Monday, Tuesday, Wednesday hanggang Friday, kung ano mang schedule, depende sa dulo ng SS number mo. So ganun lang po yan kasimple. Kung may problema sa mga ganyan, huwag ninyo nang pong pahirapan ang sarili ninyo. O siya na, nabanggit ko na lahat. Ang alam ko kaya ng mga discuss ko ngayon kasi nga yan yung malimit kino-comment dito sa aking mga video. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, so mag-subscribe ka na. Kung sa mga walang kwenta ng mga video dyan, nagsusubscribe kayo, dito ka pa kaya na nakakakuha ka ng information. So subscribe din for pag may time.